Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik ulit mga babayan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. No? At ito nga ngayon, medyo nasa labas kasi tayo kaya wala tayong maayos na recording ng ating video. Wala tayo sa ating studio ngayon. Pero syempre, updated tayo sa mga nangyayari ngayon mga babayan. At ito nga, no? China, no, nagagalit na diyan sa mga nangyayari sa West Philippine Sea, mga tol, no? Eto, no, sariwang-sariwang balita to, mga kababayan, na kung saan, no, matapos nga na magkaroon ng maritime patrol at mga joint exercises ang Amerika at ang Pilipinas diyan sa West Philippine Sea, etong China naman ngayon, mga tol, no? Nagsagawa rin ng kanilang sariling maritime patrol diyan po sa West Philippine Sea. Kayo ba sang-ayon mga kababayan sa ginagawa na to ng China diyan sa West Philippine Sea? No, i-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. No, sang-ayon ba kayo na yung China ay nagsasagawa rin ng kanilang maritime patrol diyan po sa ating katubigan sa loob ng ating EEZ? Sabi nga ng iba wala po tayong West Philippine Sea mga kababayan, no? Ang meron lang po tayo ay ang ating exclusive economic zone. Yun lang daw ang meron tayo mga tol, mga kababayan. Ewan ko ba kung bakit ganun ang opinion ng mga tao na to, no? At parang ayaw nila, no? Ayaw nila na meron tayong sariling pagkakakilanlan diyan sa ating katubigan, no? Yung West Philippine Sea. At talagang ini-insist nila na wala tayong West Philippine Sea. Ang meron tayo exclusive economic zone lang at hindi sa atin yung teritoryo na yan. Sang-ayon ba kayo dyan mga babayan? No? Hindi raw sa atin yung West Philippine Sea. No? Ang meron lang daw tayo dyan parang rights lang kumbaga sa lupa. Meron lang tayong rights, no, dyan sa teritoryo na yan na i-develop yan. Pero syempre kung meron tayong karapatan, no, dyan sa katubigan na yan, may kukonsider natin na sa atin yan. 'Di ba? Pwede nating tawagin yan sa kung ano man ang kagustuhan natin. Like yung West Philippine Sea na yan. 'Di ba? So kagaya nga yung China, yung mga isla natin. 'Di ba? Ginawa na nila na sarili nilang pangalan, mga kababayan. No, inangkinan nila yung mga isla ng Pilipinas diyan sa loob ng ating exclusive economic zone. No, at ito yung mga balita na to mula sa GMA, no, Integrated News 24 oras. No. Panoorin natin tong video na to mga babayan. Pakita ko lang sa inyo tapos pag-usapan natin. No. Sinasabi nga dito, China nagsagawa ng sariling maritime patrol sa West Philippine Sea. Okay, so yan ang ating alamin ngayon. At ito yung balita na yan mga tol. Asahan na raw ang mas madalas na presensya ng Pilipinas kasama ang Amerika at iba pang kalyadong bansa sa West Philippine Sea na isinagawa kahapon. Pero tila hindi po yan nagustuhan ng China na nagsagawa rin ng sariling maritime patrol sa West Philippine Sea. Yan, no? Si JP Soriano. Nagsagawa rin sila ng kanilang sariling maritime patrol dyan po sa West Philippine Sea, mga kababayan. At yung ginagawa nating mga military exercises dyan, hindi raw nagustuhan ng China. 'Di ba? Wala naman silang karapatan, no, diyan sa mga ginagawa natin, wala silang karapatan na batikusin 'yan. No, bagkos ang mas may karapatan diyan, mga kababayan, ay ang Pilipinas. 'Di ba? Karapatan natin na gawin kung ano yung gusto natin diyan. At walang karapatan ng China, mga kababayan, na batikusin kung ano man yung ginagawa natin diyan sa West Philippine Sea dahil territorial waters natin 'yan Na hindi naman tayo aalma diyan kung nandun sila sa labas ng EEZ ng Pilipinas. Kung nandun sila sa labas ng territorial waters natin, hindi naman natin aalmahan yan. Bahala sila diyan. Huwag lang nilang sakupin, no, o pasukin yung mismong territorial waters natin. 'Di ba? Kahit pasakupin nila yung ibang area diyan, basta wag lang yung territorial waters natin. Wala tayong pakialam sa kanila. Ang problema kasi pinapakialaman nila, no, pinasok nila yung territorial waters natin. Ang problema natin diyan mga kababayan ay pati yung mga ginagawa natin diyan sa West Philippine Sea pinapakialaman nila. 'Di ba? Kasi nga kini-claim nila na sa kanila nga daw po 'yan. No, 'yun ang problema sa ginagawa ng China. Masyado nila tayong pinapakialaman.
'Di ba? Tapos sasabihin nila wala silang pakialam, ayaw nila manghimasok no sa mga problema ng politikal ng ating bansa. 'Di ba? Pero yung mga ginagawa nila diyan sa West Philippine Sea ay isang malinaw na panghihimasok no sa mga ginagawa ng ating gobyerno diyan. 'Di ba? Malinaw na panghihimasok 'yan mga tol, mga kababayan. Kung wala silang pakialam diyan, edi lumabas sila doon sa kiniklaim natin, no, o diyan sa EEC natin. 'Di ba? Lumabas sila diyan. Huwag nilang pakialaman yung territorial waters natin. Kung hindi sila makikialam diyan, wala sana tayong problema. No, walang problema ang China at Pilipinas. Irespeto nila kung ano yung para sa atin at irerespeto natin kung ano yung gusto nilang gawin diyan. 'Di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Ang problema, hindi nila nire-respeto. Kaya etong China, galit na galit, no, pagka meron tayong ginagawa dyan sa ating EEC. Di ba? Dyan sa West Philippine Sea. Ganyan sila mga kababayan. No? Hindi nila matanggap yon na meron tayong claim dyan sa territorial waters na yan. O eto karugtong mga kababayan. This is just the beginning of what will continue to be an incredibly fruitful alliance. It reflects the strength, as I said, of our ironclad alliance, particularly in the face of communist China's aggression in the region. Habang sinasabi ito ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth matapos ang kanyang pulong kay Defense Secretary Gilbert Teodoro sa Camp Aguinaldo kahapon, na sinabayan din ng isang joint maritime patrols ng Amerika, Pilipinas at Japan. Nagsasagawa din pala ang China ng sariling maritime patrol sa South China Sea kahapon. Base sa ulat ng ilang Diba? Nagsasagawa tayo ng joint exercises natin, sinasabayan nila mga kababayan ng kanilang sariling maritime patrol. Bakit? No, bakit nilang kailangan sabayan? Ito lang yan mga kababayan, gusto lang nilang makita kung ano yung ginagawa ng ating gobyerno diyan. No? Gusto nilang nila ipakita yung kanilang presensya diyan. Ganyan lagi yung ginagawa ng China. Kumbaga mind setting po yan mga kababayan. Pinapakita nila no, doon sa mga mamamayan nila nasa atin, yung territorial waters na yan. Yung patuloy na kasinungalingan nila mga kababayan, kalaunan ay nagiging yung kasinungalingan nila nagiging katotohanan na para sa kanila dahil paulit-ulit nilang ginagawa yan, paulit-ulit nilang sinasabi yung mga kasinungalingan na yan. Hanggang sa ma-convince na yung mga mamamayan nila na yung kasinungalingan nila, totoo pala. 'Di ba? Ganun lang kasimple yon mga kababayan. state-owned media at ng Reuters. Sabi pa ng tagapagsalita ng Southern Theater Command of the People's Liberation Army ng China, ang Pilipinas ang may pakana ng pag-organisa ng mga joint patrols at pagpapakalat ng anilay illegal claims. Oh. Sabi ni Teodoro, 'Di ba? Tayo pa yung sinisisi mga kababayan na tayo daw yung may pakana. Kagaya nga na sinasabi natin, wala silang karapatang himasukan kung ano man yung gagawin natin diyan sa West Philippine Sea. Kaya lang masyado silang nagre-react mga tol, mga kababayan. Diba? Masyado silang nagagalit. Diba? Kasi nagagawa natin yung mga gusto nating gawin dyan at naiinis sila. Ayaw nila ng ganun. Ayaw nga nila na yung Amerika nanghihimasok sa atin eh. Pero sila, ano bang ginagawa nila? 'Di ba? Nanghihimasok din sila diyan sa mga ginagawa natin sa West Philippine Sea. At wag nga nila tayong lokohin na hindi sila nakikialam sa political, 'di ba, dito sa Pilipinas. Ano ba nangyari nung panahon nung nakaraang administrasyon? 'Di ba? Napaka-close nila. Ano nangyari mga kababayan? Sa sobrang close nila nung nakaraang administrasyon, nawala yung mga isla na nandiyan. Nasa kanila na. 'Di ba? Napatayuan na nila ng kanilang mga military bases. 'Yun ang nangyari diyan, mga kababayan. 'Di ba? Malinaw na yung political agenda nila nagawa nila noong nakaraang administrasyon. Ganun lang kasimple 'yon. tahan na ang mas madalas na rotational presence sa West Philippine Sea Oh. ng Pilipinas kasama ang Amerika at iba pang kaalyadong bansa. Payag ba kayo doon, mga kababayan? Na yung military presence ng iba't ibang bansa kasama ang Amerika at Pilipinas, makikita na natin palagi diyan sa West Philippine Sea. Papayag ba kayo doon? Sang-ayon ba kayo doon, mga kababayan? I-comment nyo dyan sa ibaba. Alright?
share of deterrence. We do not seek war, we seek peace. But those who long for peace must prepare for war. Yan. Wala pang tugon ng Department of National Defense at Department of Foreign Affairs sa mga pahayag ng China. Gayon din sa pagsabay nito sa Joint Maritime Patrols ng Pilipinas at mga kaalyado nito. Pero ayon sa isang international studies at security and defense analyst, inaasahan ang ganitong reaksyon ng China matapos ang pagbisita ni Hegseth. Kumbaga, pinapakita ng China, hindi kami magpapasindak sa inyo. Well, expected. No, talaga kasi part yan talaga nung focus ngayon dito ng Trump administration. Kahapon, Diba? Yun yung sinasabi natin. No, sinasabi natin kanina na ang ginagawa ng China hindi sila nagpapakita ng takot, hindi sila nagpapasindak sa kung ano man yung ginagawa natin. Yun yung mindsetting na kanilang ginagawa para maniwala yung kanilang mga mamamayan, no, nasa kanila yung mga territorial waters na yan. 'Di ba? Mindsetting 'yan. Siniset nila yung isipan ng mga mamamayan nila hanggang sa yung kasinungalingan nila maging totoo na. 'Di ba? Si Teodoro, may ikalawang deployment ba ang Amerika sa Pilipinas ng mid-range capability o MRC Typhoon missile? We will neither confirm nor deny any deployments. We will train as we see fit. And the Philippine Armed Forces will equip as it sees fit. Ang mga ganitong kagamitan mahalaga ayon sa ilang eksperto dahil kulang ang kagamitan ng Pilipinas para mapakinabangan ng gusto ang ilang security at defense equipment na binili nito, gaya raw ng BrahMos missile na galing India na may ilang kailangan para ma-maximize ito. Ang problema sa BrahMos, kailangan mo rin ng kumbaga tinatawag mo ng kill chain. Kailangan mo ng radar, kailangan mo ng drones, kailangan mo ng satellite. Meron ka nga missile pero hindi mo na makikita yung kalaban mo, malaking problema yan. Sa ngayon, Amerika lang ang pwede at obligadong magbigay nito sa Pilipinas ayon sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Para sa GMA. Ayan, mga kababayan, no? Narinig natin mismo sa kanila, no? Na mag-upgrade tayo. Yung pangalawang Typhoon missile system, no, na po pwedeng ilagay dito ng Amerika sa Pilipinas, wala namang problema sa kanila. 'Di ba? At kung nakikita natin mga kababayan, hindi nila nilalatag kung ano talaga yung kanilang mga plano rito. Pero ang isa sa mga sigurado natin, no, is yung deployment na yan ng Amerika dito sa Pilipinas ng kanilang Typhoon missile system. Okay? Which is yan naman mga kababayan, yung kinatatakutan ng China. Bakit nga ba kinatatakutan ng China yan? Dahil yung mga missile system na yan ay posibleng i-deploy sa Pilipinas, pwedeng i-activate mula sa Pilipinas, at yung mga missiles na yan, ng Typhoon missile ay pwedeng umabot, mga kababayan, hanggang sa mainland China. Nagets ninyo? Kaya natatakot yung China na mayroong Typhoon missile system na nandito sa Pilipinas na naka-deploy. No, dahil anytime, mga kababayan, na kung may gagawin sila na hindi maganda, no, sa Pilipinas, sa South Korea, sa Taiwan, no, kung makipaggera talaga sila, gumawa sila ng malaking gulo, yung missile system na yan, mga kababayan, pwedeng i-deploy, no, pwedeng i-activate, diba? Pwedeng magpalipad ng missile na aabot sa mainland China. Imagine ninyo yun? Kaya natatakot sila na mayroong Typhoon missile system na nandirito sa Pilipinas. Yan yung isa sa kinatatakutan nila. Dahil, no, kayang sirain nun, kayang pabagsakin, no, ang kanilang bansa. 'Di ba? Kayang wasakin ng Typhoon missile system na yan. What more kung yung Typhoon missile system na yan ay idineploy o inilagay po sa Taiwan. 'Di ba? Mas malapit kesa sa Pilipinas. 'Di ba? Kung doon nila i-deploy yung Typhoon missile system na yan sa Taiwan, lalong magwawala itong China. Lalong magagalit ang China. 'Di ba? Lalong yan. Kumbaga sa lalong maghihimagsik yung mga yan. 'Di ba? So, yung ginawa ng Amerika, posibleng dito muna sa Pilipinas. At kung magkaroon ng malaking kaguluhan nga o sigalot, no, diyan sa Taiwan, at talagang sinakop yan, no, ng China, mga kababayan, ang Taiwan, yung missile system na yan,
pwedeng dalhin yan mula sa Pilipinas papuntang Taiwan or dito mismo sa Pilipinas i-activate yan. No? Posibleng ganon. Or pinaka-the best niyan para hindi madawit ang Pilipinas, mula dito sa Pilipinas, yung Typhoon missile system na yan, itatransport yan papuntang Taiwan. No? Pwedeng ganon ang mangyari. Kaya kinatatakutan niya ng China, mga kababayan, yan Typhoon missile system na yan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. I-comment sa ibaba, mga kababayan, ang inyong opinion, no, dito sa ating balita ngayon. At pasensya na kayo, medyo raw yung ating vlog ngayon at expect niyo sa pagbabalik natin. Maagawa pa tayo ng mga mas maayos na mga videos. Ayusin rin natin yung mga babayan. Nasa biyahe lang tayo ngayon. Alright, so kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs with Mobs TV. Peace. I'm out.